offered by Achievers Fuel and Service Center Corporation, the Pranic Healing Foundation of the Philippines, Lakwe Drug Incorporated, and Amari International Travel and Tours. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Narito po tayo upang ipagdiwang ang banal na Eucharistia, ang ikalawang linggo ng Kwaresma na may temang ang mabisang pakikipag-usap sa Diyos. Malugod na inihahatid ng Mission Communication Foundation Incorporated ng Society of the Divine World ang banal na misang ito sa parokya ng Santo Niño, Kalumpit, Bulacan. Ang mamumuno sa ating pagdiriwang ay ang ating kura paroko na si Reverendo Father Vic Robles. Ang mga awit sa ating misa ay ang grupo ng Santo Niño Choir Ministry. Magsitayo ang lahat.
pagtitipon sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo ay sumainyo nawang lahat. At sumairi. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Mga kapatid, ngayon ay sa ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma. Tayo ay nanyayahan na Panginoon ay patuloy na magbagong anyo. Sa mga pagkakataon, tayo ay pinaghinaan ng loob, taus-puso natin itong pagsisihan. Sabay-sabay, Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawad tayo, mga pangyayarihang Diyos, patawari sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manaming makapangyarihan, inutos mo pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami nawa ay mapakinawang sa iyong salita upang pagdalisay nito sa aming kalooban. Kami lumigayang nagpapakita sa iyong liwanag sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang pagbasa, inuulit ng Panginoon kay Abraham na pinanghihinaan ng loob. Di lamang ang kanyang pangako ng malaking angkan, kundi pati ang pangako ng isang malawak at mabungang lupain para sa kanyang mga inapo. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, inilabas ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin, mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo." Nanalig si Abraham at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Itinanong naman ni Abram, "Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing, at isang tupa.
Bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato. Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buwitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng mga hayop. At ng araw na yaon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram. Wika niya, "Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupain ito, mula sa hanggahan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kaniyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paniyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakuin.
ako'y katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kaniyang kalinga. Pangino'y aking tanglaw, Siya'y aking kaligtasan. Sa ikalawang pagbasa, batid ni Pablong mahal na mahal siya ng mga taga-Filipos. Kaya madamdamin ang panawagan niya sa kanila na angkop din sa atin. Mamuhay bilang mga mamamayan ng langit at huwag sumunod sa masamang halimbawa ng mga namumuhay bilang mga kalaban ng krus ni Kristo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayoy luha ang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila, sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at pinag-uukulang nila ng pansin ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy hinihintay nating may pananabi ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na iyon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati, tulad ng kanyang katawan, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabatang makita muli. Magpakatatag kayo
sa inyong pamumuhay na kaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ang pagbabagong anyo ni Jesus, samantalang siya'y nagdarasal at ang tinig buhat sa ulap, ay sanhi ng malaking galak at bukal ng lakas para kina Pedro, Santiago at Juan. Nawa, maging gayon din ang mga ito para sa atin sa pagunita sa gayong pangyayari sa buhay ni Jesus. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahon iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ng anyo ang kanyang mukha. Nagdingning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kagisagis ay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, at napakitang may kaningningan at nakikipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus at ang magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus. Nagdingning ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang palis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa ay dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi nila nalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya, ay natakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa lapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak na aking hinirang, siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil na ang tinig, nakita lang nag-iisa na si Jesus. At hindi muna sinabi ng mga lagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. God is good All the all time, the time. God is good. Bati-bati po mga katabi niyo. Sabihin natin ay, kumusta ka na? Kumusta? Alam niyo, ang ating pong misa ay napapanood worldwide sa pamagitan po ng Family TV Mass. Ayan. At isa po, kamakailan, itong nagdaang buwan,
sa isang pakikipaglibing, lumapit sa akin yung ina nung pong namatay. Sabi niya, "Father, pwede ba na doon sa aming kapilya, magmisa ka para makita naman ng ibang bansa yung aming kapilya?" Sabi ko, "Pwede naman po." Ayan. Kaya po, binabati ko po yung mga sumusubaybay sa pamagitan ng Family TV Mass. Ayan. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng tinatawag na 40 araw na paghanda sa Pasko ng Pagkabuhay. Pag sinabi natin Kwaresma, ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay 40. Sabay-sabay, 40. So 40 araw tayo nagdinilay sa paglalakbay. Ito tayo ay patungo sa tinatawag nating dakilang piyesta ng simbahan, ang dakilang Misteryo Pascual, ang paghihirap, ang kamatayan, at ang muling pagkabuhay ng ating Kaya nga po, tuwing tayo nagmimisa, laging pinapahayag yan. Pag sinabing ipagbunyi ang dakilang misteryo ng pananampalataya, si Kristo ay namatay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang unang linggo, nung nakarang linggo, narinig natin ang pagsubok kay Jesus. At ngayon, si Jesus ay patungo na sa Jerusalem. Ayan. Sinama niya ang tatlo. Ayan. Hindi naman alam ng tatlo kung ano yung mangyayari. Ayan. At si Jesus patungo ay nagdasal. Pag tayo naglalakbay, nakakaranas tayo ng pagod. At kapag napapagod, namahinga. At doon sa tagpong ito, nagbagong anyo si Jesus. Nagbagong anyos. At nakita ang dalawa. Si Moises ang nagdala ng mga batas. Si Elias ang propeta. At ano ang nais bigay diin sa atin ng Ebanghelyo ngayon? Una na binibigay diin ay ipinapakilala na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Yan. Siya ay anak. Siya ang katuparan ng pangako. At eto na siya, patungo na siya sa kanyang misyon. At saan yan? Patungo na sa pagpapakasakit. Sa pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay. Pangalawa, sa Ebanghelyong narinig natin si Moises. Siya ay ang may dala ng batas. Si Elias ay ang propeta, huling propetang dumating. At sinasabi na sa pagdating na ito ni Jesus, ito ay ang katuparan ng mga batas at ng pahayag ng mga propeta na si Jesus ang kaligtasan. Pagbabagong anyo. Ayan. Sa pagbabagong anyo ni Jesus, nakilala ng mga lagat. Ang tanong sa atin, patuloy bang nagbabagong anyo ang Panginoon? Ayan. Narinig natin sa unang pagbasa kung paano si Abraham ay tinawag. Siya ay matanda na, pangalawa, walang anak. Ayan. At nakipagtipan ang Diyos kay Abraham. Mula sa walang anak sa patungo sa sangkatutak na anak, katulad ng buhangin. Imagine nyo, pag humawak po kayo ng buhangin sa dalampasigan, makita, hindi nyo mabibilang. Sabi kay Abraham, ang iyong mga anak at katulad ng mga bituin. Ayan. Mula sa wala, patungo sa napakarami. At paano nangyari ito? Ano ang nangyari kay Abraham? Sa ating pangalawang pagbasa, hinahamon tayo. Ayan. Kapangalawang pagbasa na makita natin na ang hamon sa ating pagiging lupa patungo sa kabilang buhay sa langit. Ang mahalaga na makita natin ay ang patuloy na halaga ng pagbabagong anyo. Kumbaga,
Ito ay nagdulot ng pagpapasya kay Abraham. Gayon din, marinig natin, si Pablo marinig natin na siya ay nabago din, nagpasya, nabago rin ang kanyang buhay mula sa taga-usig patungo saan? Patungo sa tagapangaral ng salita ng Diyos. At ito, sa araw na ito, inaanyayahan tayo magbagong anyo. Pagbabagong anyo ay ang ating pagpapasya ng pagsunod natin kay Jesus. Ang pagbabagong anyo ay ang pagtitiwala natin na may magagawa ang Diyos sa mga pagsubok ng ating buhay. Amen. Yan. Naghahanap ako ng mga simpleng patotoo ng pagbabagong anyo. Ayan. Ako po'y naniniwala na sa inyong mga karanasan, mayroong pagbabagong anyo. Ayan. Halimbawa, ilang buwan na, o pag 5 buwan ko na po ito, pang-4 na buwan. O, nung 5 buwan, ako po'y hindi makalakad dahil ang aking mga tuhod ay may problema sa tuhod. Ayan. Nakakatakot. Pero kailangan kong magpasya. Kailangan magpasya ako na magtiwala kay Jesus na siya ang dakilang manggagamot. At sa awa naman ng Diyos, nakatawid ako. At ito, sa inyong harapan, lumalakad at nagpapatotoo, may magagawa ang Diyos. Sa buhay natin, minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Itong nagdaang araw, ay meron po akong nakausap na ama at nakakwentuhan ko at ang kanyang problema ay yung anak niya saka yung manugang ay magkahiwalay. Sabi niya, Father, sana magkasundo sila. Ayan. Pwede pa po. Kailangan lang natin ipagkatiwala. Hilingin natin na ang kamay ng Diyos ay gumalaw hindi lamang doon sa inyong anak, kundi doon sa inyong magnugang. Kailangan mayroong pagbabagong anyo sa mag-asawa. At tanging doon mapangyari yan. Sino nagbibigay sa atin ng pagbabagong anyo ng ating pagkatao? Ang ating Panginoong Hesukristo. Saan? Sa ating pagtungo, sa ating pakikinig ngayon sa salita ng Diyos. Tandaan natin na hindi lamang natin kinakausap ang Diyos. Una, nagsasalita siya sa atin. May dulot sa ating pag-asa. Pag-asa na hindi mabibigo. Amen. Ayan. Mamaya, ating pagsasaluhan ang Eucharistia. Ang tinapay na handog natin sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay magiging tunay na katawan at dugo ng Panginoon. At bakit nangyayari ito? Upang bigyan tayo ng lakas. Sa pagpapatuloy po ng misang ito, sa mga sumusubaybay, hihilingin natin na magbagong anyo tayo sa Panginoon. At si Jesus din ay magbagong anyo sa atin sa pamagitan ng ating mga mumunting karanasan. Maraming mga simpleng paraan na nagpaparanas sa atin ang Panginoon. Makita sana natin ito sa ating buhay. Panalangin. Amen. Tatayo po tayo at ipahayag natin na malakas. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos
amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bago po ang panalangin ng bayan, inanyahan ko po ang mga ilang bata na nagsimba sapagkat sinabi rin ni Jesus, dali niyo sa akin ang mga bata sapagkat sa kanila ang karya ng Diyos. Sa ating panalangin ngayon, patuloy natin pinagpapadalangin ang ating Santupapa si Pope Francis. Sa paggunita natin, sa pagbabagong anyo ni Jesus, sa pagpanibagong sigla ng ating pangakong makinig sa Kanya, pakumbaba natin idulog ang ating kahilingan at malalangin, ang ating tutugon, Anak ng Diyos, dinggin mo kami. Tayong lahat. Anak ng Diyos, dinggin mo kami. Para sa simbahan, ang tahanan ng lahat ng sumasampalataya, naway liwanagan niya ang sangkatauhan sa pamamagitan ng kabanalan ng kanyang mga kasapi. Manalangin tayo sa Panginoon. Anak ng Diyos, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng ating mga pinuno, naway matagpuan nila sa pabagong anyo ni Jesus ang lakas ng kailangan nila upang magpunyagi sa kanilang mabuting gawa. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, dinggin mo kami. Para sa mga walang pagpapahalaga sa panalangin, naway maging pampalakas loob sa kanila ang halimbawa ni Jesus upang mapitagan nilang maitaas ang kanilang isipan sa Diyos. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, dinggin mo kami. Para sa mga nag-aasal bilang mga kaaway ng krus ni Kristo, naway mapagtanto nila ang kanilang pagkakamali at sa halip ay tularan si Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Anak ng Diyos, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, naway buong tapang nating labanan ang kultura ng kamatayan na nagbabanta sa ating bayan at itaguyod ang kultura ng buhay at pag-ibig. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, dinggin mo kami. Para sa lahat ng pamilya, ang hindi nagkakasundo, naway makatagpo sila ng lunas sa kanilang mga sugat sa pamamagitan ng kapatawaran, pagtuklas sa yamang panloob na taglay ng bawat isa sa kabila ng kanilang nagkakaibang pananaw. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, dinggin mo kami. Pasasalamat para sa pamilya nila Julia de Guzman, Malu Agkawili, Claire Esguera, Maria Cristina Samano, Corinne Toreno, Ruth Henteroy, Nemesio Alvarez, Edward Enrica Archie, Luis Enuela Gomez at pamilya Redoblado. Espesyal na panalangin para kay Gilbert Villasanta ng GBTech, agarang pagaling para sa kina Dennis at Linda Redoblado, Stella at Gerardo Canlas, Jean at June Hara, Consuelo at Alexis Degito, John G. Del Castillo, Ed Dudas, Dennis Prager at Dr. Rose Iris Tigo. Misa para sa anibersaryo ng pagpanaw ni Renato Niebera at Bena Reformo, Danilo Ragos, Sammy Esguera, Sister Erlinda Bueno, Dominador Deborah Gaudencio and Ruth Cabatu, Juan Nilda Rina Segundina Potenciana and Vicente Sr., Redoblado Cesar, Leticia Liberato Ofelia, Rodi and Rosita Meneses. Manalangin tayo sa Panginoon. Anak ng Diyos, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating sariling kahilingan. Manalangin tayo, anak ng
Amang Diyos, dinggin mo kami. Sinabi ni Jesus, kapag 2 at 3 nagtitipon, naroon siya. Alam ko, may magagawa. Mari tayo, tayong lahat. Alam ko, tayong lahat. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may alam kong alam kong diringgin ang Diyos. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Panalangin, ang manaming mapagmahal sa araw na ito, tunay na nagbabagumad niyo pa sa mga munting mga batang naririto. Pagpalain mo po ang lahat ng dumadalo na banal na misang ito, lalong-lalo na po ang mga magulang na maakay nila ang kanilang mga anak. Ilumin mo ang mga sugat sa aming puso. Buklarin mo po ang bawat pamilya. At sa araw na ito, dinudulog ko po sa iyo ang iba't ibang panalangin sapagkat naniniwala ako na may magandang mangyayari. Awitin natin, may magandang mangyayari. May Sa'yo kung lalangin kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalangin kay Jesus. panalangin. Panginoong Jesus, sa bundok ng Tabor, pinakita mo ang kaningingan ng iyong dakilang kabanalan at pinustos mo ang kagalakan ng iyong mga disipulo. Ipamalas mo sa amin ang iyong sarili sa pagdiriwang ng Eukaristiyang ito. Napuspusan mo kami ng iyong kapayapaan upang tapat kaming makapaglingkod sa iyo sa lahat ng araw ng aming buhay. Amen. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, magpabanal sa buong katauhan, para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, na mapagtapat na niya sa mga lagad na siya'y laang mamatay para sa lahat. Sa kanila kanyang pinamalas ang kanyang sariling puspos na liwanag. Ang iyong utos at mga propeta ay pawa namang tagapagpatunay niya sa pagkakat talagang para sa kapwa ay magdusa, upang akayin na lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kay San Angel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadang awitin ng santo. Tayo lahat. Santo, 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 Panginoon Diyos ng napupuno ang langit at ang lupa ng tayo pong lahat. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ito, niyabot yun sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din na matapos sa punan, hinawakan ng kalis, muli kanyang pisalamatan, niyabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi ang misteryo ng pananampalataya.
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya naalay namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami po ipapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod ng pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Tayo natin pagdasal ang mga minamahal na yumao at mga kaluluwa sa purgatorio. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wala wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo lahat. Amen. Amen. Kapiling na natin si Jesus sa inyo ng tinapay at alak. Kaya tayo nakakadulog sa Ama sa panalangin itinuro niya sa atin. Lakas loob nating aawitin Ama namin. Tayong lahat, mawit na malakas, idulog sa Diyos ang iba't ibang mga panalangin. Sa pamagitan nito, maranasan natin ang pagbabagong anyo ng Diyos sa ating buhay. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin Hiniling namin na kami yadya sa lahat ng masama, pagkaloob ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan niyo sa inyo, aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya, huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Awitin natin, Kordero ng Diyos. Naririto ang Kordero ng Diyos. Narito si Jesus na patuloy na nagbabagong anyo sa atin. Sa anyo ng tinapay at alak. Mapalad tayo na dumudulog sa Kanya sa piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Signore, mi rendo uno strumento della vostra pace. Dove c'è odio, lasciarlo seminare gli amori. Dove c'è ferita, perdono, dove c'è dubbio,
us to console. To love as the love, witness in giving that it is in pardoning that we are pardoned. It is in dying that we are born again. It is in dying that we are born again. Signore, mi rendo uno strumento della vostra pace. Il Signore of your Malayo tayo. Magsitayo ang lahat. Dasalin natin panalangin sa mahal na Birhen. Aba po sa Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhayan at katamisan. Ay Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw nga ang tinatawagan namin, pinapanaw na tawang anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin ng aming pagtangis din sa lupa bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang matamong mawain. At saka kumatapos siya rin pagpanaw mo sa amin. Ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen. Panalangin mo po kami, Santa Maria, Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Mari, dulog ating kailingan sa ating mahal. Lalapit tayo sa dakilang awa ng Señor Santo Niño. Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Amen. ngayon po ay gagawin Ang pamilya ang siyang banal na tahanan ng buhay na ipinagkaloob ng Panginoon. Ito ang magbibigay lakas sa atin sa gitna ng mga pagsubok upang iadya tayo sa lahat ng mga di kanais-nais na bagay. Yumuko po tayong lahat bilang pakikiisa sa panalangin para sa pamilya na pangungunahan nila Randy at Sel Gatdula at pamilya. O Diyos, mapagmahal at mahabaging Ama, pagbuklod-buklorin po ninyo ang lahat ng mga pamilya ng inyong dalisay na pag-ibig, may pagkakaisa at pagtutulungan. Daluyan po ninyo ng inyong banal na Espiritu ang bawat miyembro ng aming pamilya na pangunawa, pagtitimpi at pagmamalasakit sa isa't isa. Ilayo po ninyo sila sa mga bagay na maaaring magdulot ng di pagkakaunawaan at kapighatian. Sa bawat pagkukulang nila, igawad po ninyo ang inyong kapatawaran at kapayapaan. Naway, ang tunay na pagmamahalan at pagmamalasakit ng magulang ang siyang maging inspirasyon at pag-asa sa kanilang mga anak. Naway, ang mga anak ay patuloy na pahalagahan ang kanilang sarili upang sila ay makapagbigay halaga rin sa kanilang mga magulang, sa mga tao
at sa kanilang kapwa. Pagkaloob po ninyo ang pagmamahalan, pagkakaisa, pagbibigay galang sa bawat pamilya, upang ito magsilbing huwaran ng buhay Kristiyano. Ang lahat ng ito ay inihiling po namin sa ngalan ni Jesucristo, ang ating dakilang Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Wawakas na panalangin. Ama naming mapagmahal, kami yung pinakinabang mo sa dakilang pagliliwanag ng bagong anyo ng iyong anak ay tumanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon paman sa lupang ibabaw, pinagsasalo mo kami sa karigitan ng kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muna tayo sumandali para sa ilang kalatas. Gagawin po ang second collection para sa ating patuloy na pagtuturo at suporta sa ating mga katikista sa pagtuturo ng bata sa ating public school. Ngayon din po sa pagsuporta natin sa proyekto ng mga kabataan natin sapagkat sila ang ating future. Ayan. Maraming salamat po sa inyong pagdating sa gabing ito. So muli, sa pamagitan po ng TV Mass na ito, ating pinapahayag ang Senior Santo Niño at ito'y mapapanood worldwide. Nabanggit sa atin sa second Sunday, sa susunod na linggo po ito. Ganyan din po, nasa ating presensya ang Peña Francia, replika ng Peña Francia ng Paco, Manila. Ayan. Dinala po ni Father Camacho kahapon, Herbert Camacho. At yan po ihatid natin sa pagkatapos po ng misa sa Lunes, pagkatapos po ng 6:30 na umaga, nag-aanyaya ko sa inyo. Sa bukas po, ang misa natin para sa Malabirin ay 6:30 ng umaga. Sa hapon po ay dadalhin ang Malabirin sa Pungo sa 5 o'clock, 6:30 po sa Kanyugan. Sa linggo po ay yung 6 at 8 o'clock. At gayon din po sa alas 5 ng hapon, ang magbibisa sa atin ay ang Obispo Emeritus ng Naga City ng Peña Francia sa Naga. Si Archbishop Rolando Terona mismo ang magbibisa sa atin. So ito'y munting recollection natin para sa patuloy na pagninilay sa 40 araw. Si Father Gatos din ay pupunta dito Sabado bago magpalaspas. So abangan po ninyo at iba-ibang mga pare para makatulong sa bawat isa sa atin sa ating sama-samang paglalakbay. Amen. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Papasalamat po ako sa Family TV Mass, sa patuloy na pagsuporta po sa ating misyon na ipalaganap ang debosyon, lalong-lalo na sa Senior Santo Niño at sa Divine Mercy. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa lahat ng mga nag-serve at alam ko po na may pagpapalang darating sa inyo. Amen ba? Amen. Tayo na po tayo para sa final blessing. So hanggang makalabas po, ayan, tumahimik tayo sumandali, lagubin ang ibang mga panalangin sa ating puso. Tumahimik tayo sumandali. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain po tayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Nayalay na ang banal na misa, humayo kayo na patuloy na maranasan ang pagbabagong anyo ng Panginoon sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. God is good. All the time. God is good. Maraming salamat po sa inyo.
The Family TV Mass was offered by Achievers Fuel and Service Center Corporation, the Pranic Healing Foundation of the Philippines, Lakpue Drug Incorporated, and Amari International Travel and Tours.